Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Mindanao ay may kilalang albularyo at mananandok. Lolo ito ni Tanggol. Siya si Lolo Ando. Sa kawalan ng maayos na ospital at sapat na pera sa mga ganoong lugar, ay umaasa na lamang sila sa mga katulad ni Lolo Ando. Sa bagay ay mahusay naman ang matanda. Sa tuwing may turista na natutuklaw ng ahas o di kaya nakagat ng anumang hayop na nangangailangan ng karampatang lunas bago itawid ng dagat patungo sa ospital, ay sa kanya ang lapit. Mangang-mangga si Tanggol sa tuwing nasa sesyon ng panggagamot ang lolo niya. Kinikilabutan siya sa tuwing sinisipsip ng matanda ang dagta ng kamandag ng ahas mula sa taong natuklaw, at saka idudura ang manilaw-nilaw na likido mula roon. Siyempre, kung maraming natutuwa ay marami rin ang naninira. Hindi ko naman masabi na naiinggit. Payak lamang ang pamumuhay ng maglolo. Sila na lang ang natitirang magkaanak sa mundo. Ang kinikita ni Lolo Ando mula sa donasyon ng natutulungan at ang pagtatanim ng prutas at gulay na maaaring maibenta sa palengke ang pinagkakikitaan nila. May kumalat man na pekeng kwento, ay hindi naman kumalat ang peke na isyu tungkol kay Lolo Ando. At ang lahat naman ng lumalapit sa kanya ay walang duda na nagagamot. Nagtaka nga rin si Tanggol. Bukod sa siguro ay talento ng lolo niya iyon, sa tingin niya ay parang may agimat ito. Kagaya na lang kasi sa tuklaw ng ahas. Sipsipin lang ni Lolo Ando, sandali lang ang nadali. Tapos ay ayos na. Hindi na raw kakalat ang kamandag na siyang nagaganap naman. Lo, hindi kaya mapano kayo sa pagsipsip ng kamandag ng ahas? Nakita ko naman yung madilaw na likido na iniluwa nyo. Nakakadiri ho. Minsan ay tanong ni Tanggol kay Lolo Ando. Kung malalason ako noon, sa tingin mo ba ay magpapatuloy ako sa ginagawa ko? Sira ba ang ulo mo ha? Tsaka heto. Nanlaki ang mga mata ni Tanggol sa iniluwang bato ng lolo niya. Malaki. Animo hulin pero medyo may kakatuwang kinang. Hala, Lo, ano yan? Kamukha ng bato ni Darna. Ninakaw niyo ho? Nakatikim siya ng batok ng dahil sa pagbibiro. Diyos ko ka. Nagtatanong ka pagkatapos ay puro ka kalokohan. Ano nga ba yan? Ito ang rason kung bakit hindi ako tinatabla ng kamandag ng hayop o ahas. Seryosong tugon ni Lolo Ando. Kung aaralin mo at isa sa puso, bago ako mawala ay ipapasa ko sa iyo ang batong ito. Isinubaw na ulit ng matanda ang batong kumikinang. Nilunok nito iyon. Marahas din na napalunok si Tanggol sa nasaksihan. Ang laki kasi ng bato na iyon at ginawa lang tinapay ng lolo niya. Ano hong klaseng bato yun, Lo? Mutya yun. Nirigalo sa akin ng kapre. Nagpakita siya sa akin nang hamunin ko siya. Dahil kako, naulila ka na sa mga magulang pagkatapos ay nilalaro ka pa niya noong maliit ka. Alam niya na nga na masama yun para sa bata. Naikwento na nga sa kanya ng lolo niya na noon daw ay akala nito ay mamamatay na siya dahil nilagnat siya at halos nagdideliryo na. Yun daw pala ay nilalaro lang daw siya ng kapre. Kalaunan nga ay naging kaibigan ni Lolo Ando ang kapre. Tumanda naman si Tanggol nang hindi nakilala ang kapre at ang sabi nga niya ay mabuti naman. Baka maihi siya sa salawal sa labis na takot kapag nagkataon na magkita niya ito.
Dumaan ang mga araw, patuloy na nanggagamot ang kanyang lolo at si Tanggol ay nakaalalay lang dito. Nung una ay wala talaga sa kanya ang manahin ang kakayahan ng lolo. Kahit nasa kakasama niya rito ay unti-unti na niyang natutunan kung paano gawin yon. Hanggang sa isang araw, may nakasagupa sila na maiihilira sa isa sa matinding kalaban ni Lolo Ando. Malakas masyado ang isang to. Agad na sabi ng matanda nang sila ay malapit na sa pakay na bahay. Hindi ka usapin mo na ang mutya mo, Lo. Ani naman ni Tanggol. Masama ang pakaramdam ng lolo niya sa araw na iyon. Pero may mutya naman daw. Ayon na rin dito. Sa totoo lang, siya ay tutol sa pagparoon nila. Gawa ngang hindi magandang pakiramdam ng abuelo. Pero wala naman siyang magagawa kung tinatawag ng tungkulin si Lolo Ando. Sabi nito, hindi rin daw ito makakatulog kung hindi pupuntahan ang nangangailangan ng tulong. Walang sinabi sa kanila kung anong klaseng nilalang ang kanilang makasagupa sa araw na yon. Pero sa mga nakaraan na natulungan ni Lolo Ando, ay normal na engkanto, maligno, duwende, at kung ano-ano pa. Sa huli, napapakiusapan ng lolo niya ang mga nilalang at walang nasasaktan. Meron palang isa na hindi nila nakuha sa pakiusap, kaya ginamitan na ni Lolo Ando ng dasal na hindi niya maunawaan hanggang sa namatay na ito sa engkwentro. At binuhos na kasi ng lolo niya ang buong lakas para mailigtas ang sinasapian. Yung pinakamakulit na maligno na naengkwentro nila, si Sadim kung tawagin. Halos lahat naman yata ng kakaibang nilalang gustong makuha ang katawan ng mga taong sinasapian nila o ginugulo. Dahil ayon kay Lolo Ando, ang mga ibang engkanto daw o maligno kung tawagin, minsan daw ay may naiinggit sa mga katawang lupa o katulad nating mga tao. Dahil ayon dito, tayo daw ay galing sa alikabok. Pero ang ikinakaganda daw natin ay may kaluluwa tayo. Kapag namatay daw tayo ay may pangalawang buhay pa tayo. Hindi katulad nila, kapag nabura na sila sa mundo, ay wala silang kaluluwa. Patuloy tayo sa kwento. At ayaw na nga, kung hindi man ay naghihiganti lang at panandalian na ng gugulo bilang ganti. Ngunit iba si Sadim. Nais niyang kontrolin ang katawan, asawa at mga anak ng ginulo niyang tao. Umabot talaga sa punto na pati ang negosyo ng taong yon ay gusto ni Sadim sa hindi nila malaman na dahilan. Hanggang sa mapatay ito ni Lolo Ando at wala siyang ideya kung ano ang nagtulak sa maligno na magkaganoon. Pero ang sabi ni Lolo Ando, siguro raw ay gustong magpalaki ng lahi o malaki na ang lahi at gusto ni Sadim na siya ang kumbaga ay magiging pinuno. Kapag nagawa nga naman nito ang binabalak, titingalain ito ng mga kasama. Pangarap daw ng mga tulad nila Sadim na tumira sa mundo ng mga tao at mamuhay na animoy hindi siya ibang nilalang. Kanina ko pa binubulungan ng mutya. Pukaw ni Lolo Ando sa iniisip ni Tanggol. Oh, sumagot ho ba, Lo? Nakatikim siya ng panlilisik na mga mata mula sa abuelo. Sira talaga ang ulo mo. Biro lang, Lo. Ang presyon mo, kalma, Lo. Umiling ang matanda. Ako'y nangangamba ng kaunti kapag naiwan na sa iyo ang mutya. Ang kahinaan pa naman natin ay inaalam ng ating mga nakakalaban. Lo, huwag mo na munang isipin ang mga ganyang bagay. Matagal pa naman niyang pasa-pasa ng mutya eh.
Inakbayan niya ang abuelo at inakay na niya ito patungo sa tinatahak nilang bahay. Diyos ko, Maring, ano bang nangyayari sa iyo? Napatakbo ang maglolo nang marinig ang hiyaw mula sa bahay na kanilang pakay. Pagpasok nila ay otomatikong nandilat ang mga mata ni Tanggol. Ang pasyente sa araw na iyon ng kanyang lolo, gumagapang sa haligi ng tahanan. Sinasabi ko na nga ba? Parang nakakatiyak na sambit ni Lolo Ando. Naganda kaagad ito ng mga kung ano-anong kagamitan na madalas na nakikita ni Tanggol na ginagamit nito sa mga sesyon na ganoon. Lo, masama ang pagkaramdam mo. Kaya po ba natin to? Nag-aalalang tura ni Tanggol sa abuelo. Kailangan nating kayanin. Walang ibang makakatulong sa mga taga rito, kundi tayo lamang. Sa nakitang determinasyon ng lolo niya sa kabila ng iniinda nitong karamdaman, ay nawala kay Tanggol ang ugaling palabiro. Nagdasal na muna siya bago simulan na tulungan ang lolo niya sa paghahanda ng lahat ng gagamitin nito sa pagpapalaya sa masamang espiritu na nasa katawan ngayon ng 16 anyos na babae. Lumayas ka sa katawan niyan. Isa kang buwetre. Ikaw ang salot. Kung hindi ka nangingialam, hindi sana tayo hantong sa ganito. Matapang na sagot kay Lolo Ando nang nilalang sa dilim. Ang mananandok at albularyong kakayahan ng matanda ay sabay na ginamit nito sa kalaban. Gaya ng ilan sa mga nasugpo na nila na ganoon ang sitwasyon. Sa simula ay agresibo ang sapi. Pero kalaunan, kapag nakakatikim na ng pagwasiwas ng kung ano-anong halaman na may dasal mula kay Lolo Ando, ay nagsisitigil ito. Ngunit ang isang to ay kakaiba nga. Imbis na masaktan ang kung sinong halimaw na nasa katawan ng dalagita ay nagwala lang ito at sinugod si Lolo Ando. Sa pader nakipagtuos ang likod ng matanda. Pinid ito ng sinapian. Natulala si Tanggol. Kabilin-bilinan sa kanya ng lolo niya na kapag nasa bingit lamang ito ng kamatayan, ay tsaka pakialaman. Kaya kahit gusto niya itong tulungan ay hindi niya magawa. Naglalaway ang halimaw. Sa tingin niya ay ang baho-baho nito at kahit normal na tao naman ang itsura, kakatuwang para sa mga mata niya ay kakaiba na ito. Matutulis ang mga kuko. May nakakatakot na ugat ang itim na katawan, sabog ang buhok, at may mahabang dila. Lo, Nanginginig ang labi na pagtawag ni Tanggol sa abuelo. Kaso ang matanda ay hindi naman makakasagot at sakal-sakal ng kalaban. Lolo, nakakakita na ako ng aswang. Hindi alam ni Tanggol kung ano ang kanyang mararamdaman. Kung masasabik ba siya kasabay ng gulat o ano. Lo, magiging tulad niyo po ba ako? Nagawa niya pang itanong sa abuelo. Nang di siya sinagot nito ay sinulyapan niya ulit ang matanda. Anak ng tokwa. Nakalimutan niya na may ginugupong kalaban ang lolo niya. Dahil nakakakita na siya ng kakaibang nilalang. Lakas loob na sinalya ni Tanggol ang aswang na sumasakal sa kanyang abuelo. Umigik ang aswang na nakasapi. Nandilat ang mga mata niya sa pagmamangha. Unti-unti kasi ay umalis ang sumapi na aswang sa katawan ng kawawang biktima nito. Kitang-kita yun ni Tanggol. Tanggol. Naalala niyang kanyang lolo. Lo, ayos lang ho ba kayo? Nakuha niya pang itanong yon sa matanda. Kahit malinaw naman sa nakikita niyang sitwasyon nito na hindi ito ayos. Tanggol. Hirap na sambit ni Lolo Ando. Mukhang ikaw ang tinutukoy ng mutya na magiging kilabot
ng mga aswang. Ano ho? Sinalya mo lang ang sapi ngunit kumaripas na siya ng takbo. Sigurado ako. Kaya siya tumakas ay para masabi sa mga kasama niya na ipinanganak na ang kilabot ng mga aswang. Pagkatapos sabihin yon ni Lolo Ando, ay napugutan na ito ng hininga. Kusang lumabas ang mutya sa bibig ng matanda, kaya kinuha ayon ni Tanggol. Nang maisubo niya ang mutya ay nangako siya sa bangkay ng abuelo. Hanapin niya ang sugo ni Sadim at isasama niya mga ito sa hukay ng nasabing maligno. Hindi alam kung anong mararamdaman ni Tanggol sa mga panahong iyon. Bigla siyang nalumbay. Pero sa kabila niyon ay hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay parang tumapang siya at desidido siyang puksain ang lahat ng masasamang nilalang sa mundong ibabaw na makasagupan niya. Pagkatapos mawala si Lolo Ando ay si Tanggol na ang siyang pumalit sa lolo niya. Sadyang ang tamang matanda. Siya nga yata ang kilabot ng mga aswang kung tawagin. Dahil sa tuwing naririnig na siya ng mga kung ano-anong elemento, ay lumalayas na lang basta ang mga ito. At hindi niya iyon nagustuhan. Dahil ang misyon niya sa ginagawa ay hanapin at matuntun ang pinamumugaran ng mga kalasag ni Sadim upang may paghiganti ang lolo niya. Tanggol, kailangan ng tulong mo dun sa kakahuyan. Isang araw ay untag sa kanya ng kapitbahay na kumukuha ng kahoy na panggatong kapag araw ng linggo. Buboy, anong nangyari? Yung babaeng dayuhan may dalang kudak. Bigla na lang naipit doon sa malaking ugat ng puno. Pagkatapos ay naglabas ng mga kuko at nanlilisik ang mga mata. Sinapian yata. Tugon ni Buboy. Dala ang mga kakailanganin sa pagpapalis ng elemento ng dilim. Tinahak ni Tanggol at Buboy ang sinasabi nitong naipit na babae. Bahay lang niya ang malapit sa gubat kaya kung hindi makakalakad ito at pagkatapos ay mapapagod pa dahil nasapian, tiyak na sa kubo ni Tanggol ito manunuluyan pasumandali. Nagmadali pa sila sa pagbibigay ng tulong sa babae. Pero pagdating nila roon ay normal naman ang itsura nito. Sa sobrang normal nga ay agaran na napansin ni Tanggol na napakaganda ng babae. At gaya ng kanyang hinuha kanina, sa kanya na nga nanuluyan ang babae. Dahil hindi ito kaagad nakalakad pagkatapos ng pagkakaipit sa binti nito. Sa pagkakasama nila ni Amelia ay naging masaya si Tanggol. Tila sila nagbahay-bahayan at kalaunan ay nagkaaminan sila ng nararamdaman. Hindi naging mahirap para sa kanilang dalawa ang magkagustuhan dahil bukod sa sila ay magkasama araw-araw. Marami rin ang tumutukso sa kanila na bagay sila. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Isang gabi ay pukaw ni Amelia sa kanya. Agad siyang niyakap ng babae. Iniisip ko lang kung bakit kalmado ang mga aswang ngayon. Matapat na sagot ng lalaki. Wala naman siyang inilihim kay Amelia. Kahit na nga ba ang babae ay iilan lang ang naibahagi sa kanya tungkol sa pagkatao nito. Ang sabi ni Amelia, naroon daw ito sa probinsya nila Tanggol at malapit siya sa bahay ng huli dahil na rin daw dito. Nabalitaan daw ang tungkol sa kanya at gustong masaksihan kung paano siya makipagbakbakan sa mga aswang, maligno at kung ano-ano pang nilalang ng dilim. Paano ba naman silang hindi matatahimik? Ikaw nga'y binansagan ng kilabot ng mga aswang. Sagot ni Amelia. Kumunot ang noo ni Tanggol. Dati sa tuwing sasabihin niyo ng babaeng mahal niya ay parang tunog na bibilib ito sa kanya. Hindi niya mawari kung bakit bigla ay naging sarkastiko ito sa kanyang pandinig. Ami,
Natigilan si Tanggol sa pagbanggit ng pangalan ng babae. Nang lingunin kasi niya ito ay nagbago ang anyo. Iyong sinumbong ni Boboy na itsura nito, iyon na nga mismo ang nangyari ngayon sa babae. Pusang gala, isa ka sa mga sugo ni Sadim. Kaagad niyang sambit. Meron kasing marka sa dila ang mga sugo ng maligalig na maligno. Naganda si Tanggol na ipagtanggol ang sarili niya sa pagkakataon na iyon. Hindi nagsalita si Amelia. Mas lalo pa itong nagbago ng anyo. Lahat ng katawan ay nalagyan ng balahibo na kakatuwa. Ang buhok ay sumabog at nakakatakot na nagdikit-dikit ang mga ngipin, kasabay ng pagkakausli ng nguso nito. Mahal ni Tanggol ang babae, pero ito ay isa sa kapatiran na binubuo ng pinuno nilang si Sadim, kaya kalaban niya ito. Ano na lang ang sasabihin sa kanya ng abuelo kung hindi niya matutupad ang pangako niya? Nakakahiya rin sa tinanggap niyang mutya mula sa abuelo kung hindi siya makakagapi ng kahit isa man lang sa kulto ng maligno na naging rason kung bakit namatay si Lolo Anto. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang bigla siyang sunggaban ni Amelia. Nasa ibabaw niya ang babae at sakmal siya. Kung paano pinatay noon ng sugo ni Sadim ang lolo niya, ganoon na ganoon ang itsura ni Tanggol sa pagitan nila ng aswang na babae. Sabi mo, mahal mo ko. Kahit hirap ay winika pa rin ni Tanggol. Wala siyang magagawa. Ngayon lang niya kasi napansin na ang mga gamit niya para sa pangontra sa aswang ay wala sa mga tukador. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Kanina lang ay nagtataka na siya kung bakit tahimik ang mga aswang sa paligid at walang nangangailangan ng tulong niya. Yun pala ay naroon na sa loob ng kubo niya ang matinding kalaban. Inihit ng ubo si Tanggol. Bigla ay naramdaman niya ang matulis na mga kuko ni Amelia na unti-unting bumaon sa kanyang leeg. Inasahan na niya ang sariling kamatayan. Dangan at bigla na lang lumuwag ang hapit ng babae sa kanyang leeg. Sumubsob ito sa kanya at doon ay umiyak na nauwi sa paghagulgol. Hindi natapos ang gabi na yon na hindi nagniig sina Tanggol at Amelia. Pagmamahal lang naman ang kailangan upang makapagpatawad ng walang alinlangan. Anak pala si Amelia ni Sadim. Sadyang hinahanap niya si Tanggol upang mapaghigantihan. Sinabi rin ni Tanggol sa babae na pareho sila ng misyon. Misyon na bigla na lang natapos at mas nanaig na kasi sa kanila ang pagmamahal. Si Tanggol ay naging tagapagtanggol pa rin at kinikilalang kilabot ng mga aswang. Ngunit sa pagkakataon na yon ay nabawasan na ang dahas dahil si Amelia na mismo ang naging asistan niya. At dito na po magtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Ingat palagi mga kaaswang ko. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Miguel. Ibabahagi ko lang po sa inyo itong kwento ko tungkol sa aswang. Karanasan namin ito ng aking kaibigang si Manuel nang minsan kaming nagtungo sa isang liblib na kagubatan para mag-camping. Dahil pareho kaming walang magawa ni Manuel, napagpasya naming dalawa na ituloy na lang ang aming plano. Matagal na kasi naming gustong pumunta sa isang liblib na gubat para mag-camping. Kaya nang magkaroon kami ng pagkakataon, hindi na kami nagdalawang isip pang ituloy iyon. Nag-usap na lang kami noon tungkol sa oras na aalis kami patungo sa liblib na gubat na matagal na rin naming naispuntahan. Nang magkasundo nga kami ni Manuel, inihanda ko na ang aking mga kagamitang dadalhin para sa pag-alis namin kinabukasan.
Dahil nga magkakamping kami roon, ako na ang magdadala ng tent naming dalawa. Dahil nasira raw ang sa kanya. Kinabukasan nga, maaga pa lang ay nagising na ako. Muli kong tinignan at inusisa ang mga gamit na dadalhin ko sa araw na iyon para makasigurado ako na wala akong maiiwan. Nang masigurado ko ngang inihanda ko na ang lahat ng mga kakailanganin kong dalhin, nagpasya na akong maligo. Makalipas naman ng halos 2 oras noon, nagtungo na ako sa bahay ni Manuel. Naabutan ko naman siyang inihanda ang kanyang motorsiklo na gagamitin namin. Kaya naghintay na lang ako. Nang maayos na ang lahat, umalis na kami sa kanyang bahay. Nagsimula na ang aming pagbiyahe noon, patungo sa aming pupuntahan. Dahil medyo may kalayuan iyon, natagalan din ang aming pagbiyahe. Sa tansya ko, umabot pa ng 2 oras noon ang aming pagbiyahe bago pa namin narating ang kagubatang iyon. Dahil nga sa liblib doon, walang masyadong tao at maging ang mga kabayan ay watak-watak din sa baryong iyon. Naghanap na lang kami ng pwesto kung saan namin pwedeng iwan ang motor ni Manuel. Nang maiparada niya iyon, nagpasya na kaming pumasok sa liblib na gubat. Nagtungo kami sa gitna ng gubat upang doon itayo ang aming tent. Nang makarating na nga kami roon, hindi na namin inaksaya ang aming oras at itinayo na namin ang aming dalang tent. Pagkatapos naming gawin iyon, nagdesisyon kaming maghanap ng mga panggatong na maaari naming gamitin kinagabihan. Naisipan din naming libutin noon ang gubat para na rin makita kung may kakaiba ba rawan. Iniwan namin ang aming mga gamit at nilibot nga ang nasabing kagubatan habang naghahanap na rin ng panggatong. Habang naglalakad kami noon, may nauulinigan kaming rumaragasang tubig. Sa kadahilan ng iyon, nagkasundo kami ni Manuel na tuntunin kung saan iyon nagmumula. Namangha pa kami nang makarating kami sa parte ng gubat na kung saan ay bumungad sa amin ng isang napakagandang talon. Nanabi kami ni Manuel dahil sa nakita namin. Hindi namin napigilan ang aming mga sarili at inilapag na muna namin ang mga panggatong na dala namin para maligo na sa talon na yon. Tinamasa na muna namin ang tubig doon dahil napakasarap nito sa pakiramdam. Makalipas ang halos kalahating oras na pagligo namin ni Manuel, niyaya ko na siyang bumalik sa aming tent. Sumang-ayon din naman siya kung kaya umalis na kami sa talon na yon. Habang naglalakad pabalik doon, may naulinigan kaming mga pagyabag. Inakala namin galing lamang iyon sa amin, kaya napatigil kaming dalawa sa paglalakad. Subalit kahit na tumigil kami, naririnig pa rin namin ang mga pagyabag na iyon na tila patungo pa sa aming direksyon. Nataranta kaming dalawa ni Manuel, kaya naisipan naming magtago. Walang ano-ano, may naririnig kaming mga taong nag-uusap, kaya bahagya kaming napasilip sa kanila. Sino naman kaya ang mga taong napadpad dito? Wala siguro silang alam tungkol sa kababalaghang nangyayari rito sa kagubatang ito. Wika ng isa sa mga lalaking iyon. Nagkatitigan kami ni Manuel dahil batid namin kami ang tinutukoy ng dalawang iyon. Dahil marahil ay nakita ng mga ito ang aming tent. Noong makalayo na ang dalawang tao, lumabas naman kami ni Manuel sa aming pinagtataguan. Ipinagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad habang nagkukwentuhan kaming dalawa tungkol sa aming narinig. Ano kayang ibig sabihin ng mga taong iyon na kababalagan sa kagubatang ito? Tanong ko pa kay Manuel. Nagkibit balikat naman siya
at sinabi pa niya sa akin na kung mayroon man daw, pwede naming alamin. Gayong doon din naman kami matutulog sa gabing iyon. Hindi ko man gusto noon ang ideya ni Manuel, ngunit wala na rin naman ako magawa pa dahil tama rin naman siya. Nagsuhestyon pa nga ako sa kanya na pwede namang tanungin na lang namin ang dalawang lalaki kapag nakabalik sila, na sinang-ayunan din naman niya. Yun nga lang, ayon pa sa kanya, kung babalik pa ang mga iyon. Nanatili nga kami noon sa aming tent at hinintay ang dalawang tao na bumalik. Subalit, lumipas ang mga oras ay hindi pa rin bumabalik ang mga taong iyon. Baka taga-kabilang baryo pa ang mga taong iyon, wika pa ni Manuel. Napakibit-balikat na lamang ako sa kanya. Sandali pa kaming natahimik hanggang sa sinabi ko sa kanya na pwede pa naman kaming maglibot-libot sa gubat. Naisip ko kasi baka may mga kabahayan sa kabilang parte ng gubat, gayong doon patungo ang mga taong nakita namin. Sumang-ayon naman si Manuel sa akin, kaya umalis kami sa aming tent at tinahak ang daan patungo sa direksyon kung saan namin nakitang pumunta ang dalawang taong nakita namin. Sa kakalakad naming dalawa, dinala kami ng aming mga paa sa parte ng kagubatan kung saan may nakita kaming mga kabahayan. Dahil doon, nagtago kaming dalawa sa puno at saka napasilip sa mga kabahayan upang magmatsyag. Nasa ganong sitwasyon kami nang makita naming may mga taong naroroon. Tila may pagtitipong nagaganap na mga oras na yon dahil may kumpulan ng tao sa isang kubo. Patuloy kaming nagmatsyag noon ni Manuel hanggang sa hindi inaasahan. May kung anong bagay ang tila nakatutok sa aming leeg. Dahan-dahan kaming napalingon ni Manuel at nakaramdam kami ng labis na kaba nang makita ang dalawang taong may itinututok na patilim sa amin. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa kagubatan? Kayo ba ang may-ari ng tenta na nakita namin sa gitna ng gubat? Tanong ng isa sa mga lalaki. Napagtanto naman naming sila ang mga lalaking nakita namin ni Manuel. Halos hindi kami makapagsalita ng mga oras na iyon dahil sa nararamdaman naming kaba. Walang ano-ano'y may lumapit pa sa amin at inutusan nito ang dalawang lalaki na ilayo ang kanilang mga patalim sa amin ni Manuel. Muli nila kaming tinanong, kaya tumugon na lang kami sa kanila dahil natakot kaming baka kung ano pa ang gawin nila sa aming dalawa. Sinabi namin sa kanila ang aming mga pangalan at maging ang pakay namin sa kagubatang iyon. Nang malaman nila ang lahat, napangisi sila. Nagpakilala naman sa amin ang isa sa kanila bilang si Mang Tibor, na siyang leader daw ng tribong nakatira sa kagubatang iyon. Kahit papaano naman ay nabawasan ang kabang aming nararamdaman. Nangyayain kami nitong tumungo sa bahay niya. Sumunod kami kay Mang Tibor noon patungo sa bahay niya. Nang marating namin ang bahay ni Mang Tibor, kinausap niya kami ni Manuel. Alam niyo ba kung ano ang panganib ang nanghihintay sa inyo sa lugar na ito? Tanong ni Mang Tibor sa amin kaya napailing kami. Nagtaka rin kami kung ano ang ibig sabihin ni Mang Tibor, kaya hindi namin naiwasan noon ang magtanong sa kanya. Kung ako sa inyo, habang may oras pa kayong umalis rito, ay gawin niyo na kung ayaw niyong magsisi. May mga aswang sa lugar na ito at kapag inabot kayo ng gabi rito, baka maging biktima pa nila kayo. Tugon ni Mang Tibor sa amin. Hindi kami nakaimik ni Manuel dahil sa sinabi ng lalaki. Naalala ko rin ang narinig namin sa mga tauhan niya, kaya naisip kong baka iyon din ang tinutukoy nila. Hindi lang kayo ang mga taong napadpad sa kagubatang ito. Inabot sila ng gabi rito noon
kahit na binalaan namin sila tungkol sa mga aswang sa lugar na ito. Subalit hindi sila nakinig sa amin. Kaya naging biktima sila ng mga nilalang at naging pagkain. Kwento pa ni Mang Tibor. Muli pa niya kaming sinabihan na kung maaari ay umalis na kami at nang mailigtas namin ang aming mga sarili mula sa mga nilalang na sinasabi niya. Tila napansin naman ni Mang Tibor na hindi kami naniniwala sa mga sinasabi niya. Kaya napabuntong hininga siya. Sinabi pa niya sa amin na kung ayaw naming maniwala sa kanya, desisyon na namin iyan. Basta, pinagsabihan ko na kayo. Nasa inyo na iyan kung pagkakatiwalaan ninyo ako o hindi. Sabi niya pa. Nagkatinginan kami ni Manuel ng mga oras na iyon. Hindi kami nakaimik dahil napapaisip din kaming dalawa kung maniniwala ba kami kay Mang Tibor o hindi. Pinabalik na lamang kami ni Mang Tibor sa gitna ng gubat kung saan kami nagmula. Ayon pa sa kanya, pag-isipan namin ng mabuti ang tungkol sa sinabi niya. Nagpasalamat naman kami ni Manuel sa kanya at nagpaalam na sa kanilang lahat. Hindi na kami lumingon pa sa kanila noong magsimula na kaming maglakad pabalik sa gitna ng gubat kung saan naroon ang aming mga kagamitan. Habang naglalakad kami noon, kinausap ko si Manuel tungkol sa bagay na iyon. Subalit napailing siya at nagmatigas na manatili kami roon. Ayon pa sa kanya, maniniwala lang ba kami sa mga sinabi ng lalaking iyon? Gayong hindi naman namin sila kilala. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang sundin na lang si Manuel. Ako hindi naman ay hindi naniniwala sa mga aswang. At yun nga, ipinagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad hanggang sa makarating na kami sa aming tent. Lumipas pa ang mga oras doon, ngunit hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Mang Tibor sa amin. Hindi ko alam pero kinukutuban akong hindi nagsisinungaling ang lalaki tungkol sa bagay na sinabi niya sa amin ni Manuel. Mas kinakabahan pa ako dahil dumidilim na rin ang paligid. Sa kadahilan ng iyon, nagpagpasya na naming dalawa na gumawa ng apoy upang magsilbing ilaw namin sa gitna ng gubat ng gabing iyon. Nang makagawa na nga kami, nagkwentuhan na lang kami ni Manuel tungkol sa mga bagay-bagay habang kinakain ang mga dala naming pagkain. Muli ko siyang kinausap tungkol sa sinabi ni Mang Tibor sa amin. Ngunit, nainis lang siya. Sabi niya pa sa akin na kung nais kong umuwi ay umuwi na lang ako at siya na ang maiiwan doon. Hindi na ako nangulit pa noon at iwinaksi na lang sa aking isipan ang tungkol sa sinabi ng lalaki sa amin. Naisipan pa naming maglatag noon ng mahihigaan naming dalawa para matingala ang kalangitan. Kahit papano naman ay nawala sa isip ko ang kung anumang napag-usapan namin ni Mang Tibor. Hindi mawala sa amin ang pagtatawanan dahil na rin sa mga kwentong katatawanan na naaalala namin. Dinig na dinig ang pag-iingay naming dalawa noon, lalo na at napakatahimik ng kagubatan. Nang lumalim ang gabi, nakaramdam na kami ng antok. Pumasok na lang kami sa aming tent at nagpahinga. Isinarado na rin namin ang aming tent at saka nahiga. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog naman si Manuel habang ako naman ay naaalala ang sinabi ng Mang Tibor sa amin tungkol sa mga aswang sa lugar na iyon. Dahil wala naman akong napapansing kakaiba sa paligid namin noon, naisip ko baka hindi nga totoo ang lahat ng mga sinabi ni Mang Tibor. Nagpatianod na lamang ako sa nararamdaman kong antok hanggang sa nakatulog na rin ako. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, nalimpungatan ako nang may maulinigan akong pagyabag sa labas ng aming tent. Nang imulat ko ang aking mga mata, may nakita akong anino ng tao sa aming tent na mula naman sa labas. Nagmatsyag ako sa paligid lalo at tila papalapit ng papalapit iyon sa amin ni Manuel. Sinubukan ko namang gisingin si Manuel noon. Laking pasalamat ko nang magising nga si Manuel.
Marahil ay napansin kaagad nito ang anino at narinig ang ingay sa labas. Kaya napatanong ito sa akin kung ano ang nangyayari. Hindi namin naiwasan ang mapasigaw noong may matalim na kuko ang sumira sa aming tent. Mabilis kaming napabangon ni Manuel at saka lumabas ng tent na tinutulugan namin. Pagkalabas namin, ganoon na lang ang takot at pagkagulat namin nang makita namin ang dalawang mabalahibong nilalang na siyang may gawa ng bagay na iyon. May mapupulang mga mata ang mga ito na animoy nag-aapoy. Pansin din namin ang panay na pagdila ng mga ito habang tumutulo ang laway na tila sabik na lapain kami ng mga sandaling iyon. Naalala namin ang sinabi ng Mang Tibor tungkol sa aswang, kaya naisip namin na baka iyon ang tinutukoy niya. Halos hindi naman kami makagalaw noong mapatingin sila sa amin ni Manuel. Dahil wala na rin kaming ibang naisip na gawin noon, tumakbo na lamang kami palayo sa mga nilalang na iyon. Mabilis ang pagtakbo namin ni Manuel at wala na kaming pakialam noon kung mapatid man kami o madapa, dahil ang mas mahalaga ay ang makalayo kami sa mga nilalang na iyon. Inakala namin na nakalayo na kami sa mga aswang na iyon, kaya lumingon kami. Subalit nadagdagan ang takot at panginginig ng aming mga tuhod noong makita naming mabilis din kaming sinusundan ng mga nilalang. Kahit na halos hindi na namin maigalaw ang aming mga tuhod dahil sa panginginig, hindi pa rin kami sumuko sa aming pagtakbo. "Kinamang Tibor, doon tayo tumungo," sigaw ko pa noon kay Manuel. Sumang-ayon naman siya, kaya tinungo namin ang daan patungo kina Mang Tibor. Malayo pa lang kami sa kanila ay sigaw na kami ng sigaw ng tulong. Laking pasalamat namin noon dahil malapit na kami kina Mang Tibor. Nakita rin naming may nagsilabasan sa kanila, kaya mas binilisan pa namin ang aming pagtakbo. Sinalubong naman nila kami noon habang may mga dala silang mga armas. Tulong! Tulong po! Paulit-ulit na sabi pa namin noon. Nang lumingon naman kami, hindi na namin nakita ang mga aswang na humahabol sa amin. Sa kadahilan ng iyon, inutusan ni Mang Tibor ang kanyang mga kasamahan na tignan ang aming mga naging daan. Narinig na lang naming may nagsigawan noon at tila may hinahabol ang mga tauhan ni Mang Tibor. Niyaya naman kami nito sa kanyang bahay at binigyan niya kami ng tubig. "Hindi ba't sinabihan ko na kayo tungkol sa mga aswang na iyon? Ayaw niyo kasing makinig sa akin, kaya iyan, muntikan pa kayong maging biktima ng mga iyon," sabi pa ni Mang Tibor sa amin. Hindi pa rin mawala-wala noon ang aming panginginig dahil sa nangyaring iyon. Walang ano-ano, bumalik ang mga kasamahan ni Mang Tibor at ibinalita sa kanyang tungkol sa mga aswang na munti ka nang mambiktima sa amin. Ayon pa sa mga ito, nasugatan nila ang isa sa mga aswang. Ngunit nakatakas ang mga ito. Hinayaan na lamang iyon ni Mang Tibor at pinagsabihan kaming magpahinga na lamang. Nagpasalamat naman kami sa kanila dahil sa pagtulong nila sa amin, kahit na hindi nila kami lubos na kakilala. Tanging pagtango lang ang naitugon ni Mang Tibor at iniwan na niya kami ni Manuel sa silid na ipinapahiram niya sa amin upang makapagpahinga na kami. Kinabukasan noon, maaga kaming nagising. Muli kaming nagpasalamat kina Mang Tibor at saka nagpaalam na sa mga ito. Binalikan namin ang aming mga kagamitan sa tent at saka kinuha iyon. Nang matapos ay nilisan na namin ang kagubatan. Sinabi na lang namin ni Manuel sa aming mga sarili na hindi na kami uulit pang magcamping sa mga kagubatan at hindi na kami babalik pa roon sa takot na baka maulit pa ang naging karanasan naming iyon sa mga aswang. At dito na po magtatapos ang kwento natin sa araw na ito. Bago ko tatapusin ito,
Magpapasalamat lang ako sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe, mag-like at share sa ating video. God bless po sa inyo at mag-ingat kayo palagi kung saan man kayo naroroon.